Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin mo na lang ako sa pangalang Rosette. 33 anyos at taga-Pasig. Matagal-tagal na rin akong nakikinig sa programa mo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpadala ng sulat. Gusto ko sanang ibahagi sa lahat ang sarili kong kwento na sana ay makapagbigay din ito ng magandang aral. Bata pa lang ako, gusto ko nang maramdaman kung paano ang maging malaya. Yung tipong walang nagkokontrol sa'yo. Walang nagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat na gawin. Kaya nang nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon na ng trabaho, pakiramdam ko hawak ko na ng buo ang buhay ko. Sabi ko sa wakas, mararanasan ko na rin ang maging malaya. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Dahil yun lang naman ang usapan namin ng Mama Rufina ko, na habang nag-aaral ako, wala akong ibang magagawa kundi sundin ang lahat ng utos niya. Saka ko lang magagawa ang gusto ko kapag kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Tony, nagtatrabaho naman ako ng mabuti at nag-iipon para sa kinabukasan ko. Pero syempre, hindi maiiwasan ang paggala tuwing wala akong pasok. Minsan nagpupunta kami sa mga bar, minsan naman bumibiyahe para mamasyal sa mga karatig probinsya. Lahat ng gusto kong subukan, kahit nga nakakatakot minsan, sinusubukan ko. At kasama na dyan ang pag-ibig. Tony, nasa kolehiyo pa lang ako noong maging nobyo ko si Marcelo. Tulad ng pangkaraniwang kwento ng pag-ibig, nagsimula kami sa pagiging magkaibigan hanggang sa nauwi sa pagkakaibigan. Sa loob ng ilang taon, ipinaramdam sa akin ni Marcelo ang totoong pagmamahal, respeto at pag-aalaga. Yun ang unang pagkakataon na nagmahal ako ng totoo. At masasabi ko na hindi ako nagsisisi na binigay ko ang lahat kay Marcelo. Dahil noong mga oras na yun, wala na akong ibang gustong makasama habang buhay, kundi siya lang. Han! Malayo pa ba tayo? Pagod na ako eh. Nanginginig na nga ang mga binti ko. Konti na lang, Han. Malapit na tayo. Yun yung tuktok ko. Tingnan mo. Kung bakit ba kasi ito yung natripan mong gawin sa day off natin eh. Di ba dapat nagpapahinga tayong dalawa? Magandang exercise to, Han. Tsaka pinapangako ko sa'yo, pagkarating natin sa tuktok, mawawala lahat ng pagod mo. Kaya sige na. Konting lakad na lang, oh. Mga 10 na lang. Kanina ka pa panay 10 dyan eh. Halika na nga para matapos na to. Ang tulas naman sa banda dito. Oh, dito ka lang. Dito lang sa may kanan, oh. Mas tuyo dito. Oo, ingat, ha. Ayan, malapit na. Malapit na tayo. Konti na lang. Kailan ba mangyayari ang malapit mo? Ito na, oh. Ito na, oh. Nandito na tayo. Halika, dali. Doon tayo. Halika. Sige. Konti na lang. Konti na lang, Rosette. Konti na lang. Konti na lang. Sa wakas, nakarating din. Wow. Ang ganda. Han, sobrang ganda.
Sabi ko sa'yo, mawawala lahat ng pagod mo kapag nakarating na tayo rito sa tuktok eh. Oo nga. Sobrang sulit ng lahat ng pagod ko. Buti na lang hindi masyadong maaraw kaya hindi masakit sa balat. Tapos, ang sarap ng simoy ng hangin. Nakakaginhawa ng pakiramdam. Nagustuhan mo? Sobra. Ngayon na ako nakakita ng ganitong magandang lugar. Ang sarap sa mga mata ng green. Uy! Ang ganda ng ibon, oh! Sandali ha, pipicturean ko. Nasaan na ba yung cellphone ko? Dito lang yun sa bulsa ko. Bilisan mo, baka lumipad na oh. Tingnan Oo mo. na, ito na. Yan, yan. Huwag ka munang gagalaw, ha? Yan. Ay, ang ganda ng kuha ko. Tignan mo, ano? Wow, ang ganda nga. Di ka makakakita ng gantong klaseng ibon sa Maynila. Kakaiba yung kulay, ano? Pinaghalong green tsaka brown. Han, salamat sa pagdala sa akin dito, ha? May bago na naman akong naranasan sa buhay ko. Ang umakyat sa bundok. At nangyari yon dahil sa'yo, kaya salamat. Wala yun. Matagal na talaga kitang gustong dalhin dito kasi sabi mo, gusto mo ng bagong gagawin eh, di ba? Kaso walanganin ako dahil mabilis ka mapagod tsaka reklamador ka eh. Uy! Sa bagay, tama ka naman. Hindi naman kasi talaga birong umakyat sa bundok, no? Mundik na nga akong sumuko kanina eh. Buti na lang pinilit ko kasi kung hindi, hindi ako makakalanghap ng ganitong sariwang hangin. Ano nga pala naisip mo? Bakit bigla mo akong inayang mag-hiking? Di ba ang una nating plano, manunood tayo ng sinit tapos kakain tayo sa bagong bukas na restaurant? Parang mas maganda kasi rito eh. Maganda yung paligid, tahimik, sariwang hangin. Perfect place. Perfect place? Para saan? Para gawin ko to. Ang alin? Marcelo, anong ginagawa mo? Bakit ka nakaluhod dyan? Uy, tumayo ka nga! Sandali, may gagawin ako eh. Ano nga? Simula nang makilala kita, nagbago na ang buhay ko. Wala akong ibang ginusto kundi ang mapasaya ka. Dahil kapag masaya ka, masaya na rin ako. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko. Ang lahat ng gagawin ko. Nang dahil sa'yo, natuto akong mangarap. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating dalawa. Ano ba? Rosette, mahal na mahal kita. At wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal ng habang buhay. Han, will you marry me? Hindi nga. Seryoso ka ba? Totoo ba to, ha? Hindi ba ako nananaginip? Hindi, totoo to. Totoong totoo. Will you marry me? Oo naman. Yes. Yes, yes, yes. Kinabahan ako dun. Akala ko ayaw ko eh. Bakit naman ako aayaw? Mahal na mahal din naman kita. O ano na, buong maghapon ka na lang paluluhod dyan, ha? Isuot mo na yung singsing sa daliri ko. Oo nga pala. Sana kasha. Ayan. Kasha! Yes! Di ka nga, payakap nga sa magiging misis ko. Pinapangako ko sa'yo, Rosette, na kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang magsisi na nangyari ang araw na to. Alam ko. At malaki ang tiwala ko sa'yo, Marcelo. Pero, sigurado ka na ba talaga dito na gusto mong magpakasal na tayo? Siguradong sigurado na. Tony, napakahalaga ng araw na yun sa akin. Hindi lang dahil sa niyaya ako ni Marcelo na magpakasal, kundi dahil yun ang araw na biglang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Sabi ko sa sarili ko noon, higit 30 anyos na ako bago ako lalagay sa tahimik.
Pero nang yayain ako ni Marcelo, parang may nabago bigla sa aking isipan. Bigla akong na-excite sa panibagong kabanata ng relasyon namin ni Marcelo. 24 anyos pa lang ako noon, habang 25 anyos naman si Marcelo. Kung tutuusin, sa ganung edad pa lang namin binubuo ang mga pangarap namin sa buhay. Inaayos at naghahanda para sa kinabukasan. At higit sa lahat, nagpapakasaya sa pagiging bata. Pero heto kami ni Marcelo, nagpaplano ng bumuo ng pamilya. Tony, pagkatapos nun, kaagad akong nag-isip ng paraan kung paano ko yun sasabihin kay mama. Hindi naman siya tutol sa relasyon namin ni Marcelo. Kung tutuusin, magkasundo silang dalawa. Kilala niya si Marcelo bilang mabait, magalang at responsableng lalaki. Pero dahil pag-aasawa na ang pinag-uusapan, hindi ako sigurado kung makukuha pa rin namin ang buong suporta ni Mama. Muli namin pinag-usapan ni Marcelo ang planong pagpapakasal. Nagkasundo kami na kailangan muna namin pag-isipang mabuti ang mga gagawin naming plano. Kaya naman nilatag namin ang lahat ng hakbang na dapat gawin para sa pagpapakasal. Naisip ko kasi na mas maganda nang maging handa ako sa mga itatanong sa akin ni Mama para sa gayon, maisip niya na kahit mga bata pa kami, alam na namin ni Marcelo ang ginagawa namin. O anak, bakit hindi ka kumakain? Di ba paborito mo tong bestek Tagalog? Parang hindi mo na ginagalaw yung pagkain dyan sa plato mo. Sige na, kumain ka na at baka lumamig na yan. Gusto mo ba ng sarsa? Hindi na po, Ma. Ayos na po ako rito. Sige. Oo nga pala, ikakasal na yung pinsan mong si Josephine sa susunod na Sabado. Kailangan nating pumunta kaya ililibre mo na ang araw mo na yon, ha? Opo, Ma. Rosette, may gusto ka bang sabihin? Kanina ko pa napapansin na panay ang tingin mo sa akin. Tapos ibubuka mo ang bibig mo na parang may sasabihin ka pero hindi mo naman itutuloy. Ano ba kasi yun? Hindi ako makakain ng maayos dito eh. Ma, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag kang magagalit, ha? Buntis ka? Po! Hindi ako buntis! Oo, ano nga? Bilisan mo dahil kanina pa ako naghihintay sa sasabihin mo. Ano po kasi... Ma, kami po ni Marcelo, nagpaplano na po kaming magpakasal. Ano? Teka, anong sinabi mo? Magpapakasal na kayong dalawa? Opo. Rosette, seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, ha? Pagpapakasal tong pinagpapaalam mo sa akin, hindi basta gala lang, ha? Hindi yung makikitulog ka lang sa bahay ng iba o pupunta sa ibang lugar. Kasal to, anak. Alam ko naman po yun, Ma. Pero gusto na po talaga naming magpakasal ni Marcelo eh. Sa katunayan nga niyan, may mga listahan na kami ng mga dapat naming asikasuhin para makakuha ng marriage license at makapagpakasal na kami sa simbahan. Napag-usapan na rin po namin kung saang simbahan, saan gaganapin ang reception. Yung mga damit naman po namin, pwedeng sa Divisoria na lang po kami maghahanap. Yung singsing sa Binondo, ang pag-uusapan na lang po namin ay yung mga taong iimbitahan namin. Yung kasama sa entourage at mga ninong at ninang namin. Yung sa budget naman po, sisikapin namin na hindi ganun kamahal. At sa tingin mo doon natatapos yon? Na kapag nagawa niyo lahat yan okay na. Magaan na ang lahat. Anak, pagkatapos ng araw ng kasal niyo, doon palang magsisimula ang pagiging mag-asawa ninyong dalawa. Mama naman eh. O sige, tatanungin kita. Total naman, pinag-usapan niyo na ang gagawin niyo sa kasal, di ba? O pues, napag-usapan niyo na ba kung saan kayo titira?
Kung ilang anak ang gusto ninyo, sinong magbabudget ng pera sa bahay? Paano kapag nandyan na ang mga bata, papayagan ka ba ni Marcelo na huminto sa pagtatrabaho? Handa ka bang ihinto ang lahat para makapag-alaga ng mga bata? Kaya ba ni Marcelo na matugunan ang mga pangangailangan ninyo hanggang sa makapagtapos sa pag-aaral ang mga bata? At paano nyo sila didisiplinahin? Anong klaseng buhay ang kaya nyong ibigay para sa pamilya ninyo? Rosette, hindi ganun kadali ang buhay may asawa. Magbabago ang ikot ng buhay mo, anak. Lalong-lalo na kapag naging isang ganap na nanay ka na. Hindi ka na magkakaroon ng oras para sa sarili mo. Lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, isasantabi mo yan para sa kapakanan ng pamilya mo. Handa ka na bang gawin yon? At isa pa, anak, napakabata mo pa. Ilang taon ka pa lang ba? Diyos ko, ang dami pang magandang oportunidad na darating sa'yo. Bakit hindi mo muna sulitin yung pagiging malaya na sarili mo lang muna ang iniisip mo? Ma, mahal ko po si Marcelo. Wala na po akong ibang gustong makasama kundi siya lang. Oo nga, nandun na ako. Naiintindihan kita. Nagmahal din naman ako eh. Pero ang gusto ko sana huwag kang magmamadali sa buhay. Nakita mo naman kung gaano kami naghirap ng papa mo para lang makapagtapos ka sa pag-aaral, hindi ba? Mag-isa ka pa lang yan. Kung hindi pa ng ibang bansa ang papa mo, sa tingin mo magkakaroon tayo agad ng sarili nating bahay? Hindi, di ba? Kakayanin naman po namin ni Marcelo yun eh. Kilala ko yun. Hindi niya hahayaan na maghirap kami. At isa pa, plano naman po namin hindi agad mag-anak eh. Gusto namin kaming dalawa lang muna. Kapag nagsama na kayong dalawa sa iisang bubong, hindi nyo masasabi yan. O isa pa yan, kapag nagsama na kayo, uusbong ang iba't ibang ugali ninyong dalawa. Handa mo bang tanggapin ang mga hindi magandang ugali na makikita mo kay Marcelo? Opo. At isa pa, kilala na po namin ang isa't isa, Ma. Simula college magkasama na kami ni Marcelo. Alam ko na ang lahat tungkol sa kanya. Pero iba kapag naging mag-asawa na kayo. Doon nyo palang lubusan na makikilala ang bawat isa. Ma, mahal na mahal ko si Marcelo. At kahit ano pa man ang mangyari, alam kong kaya kong tanggapin ang lahat sa kanya. Alam ko po na nag-aalala kayo sa akin. Pero kaya ko na po ito. Magtiwala kayo sa akin. Pasensya ka na anak, pero hindi ako sang-ayon sa desisyon mo. Alam kong mahal na mahal mo si Marcelo at ganun din siya sa'yo. Kaya lang, hindi kayo mabubuhay sa mahal-mahal lang. Hindi nyo yan makakain kapag pareho ng kumakalamang mga sikmura ninyo. Kaya, nakikiusap ako anak. Huwag ka munang magmadali dahil baka mamaya, sa kamamadali mo magsisi ka sa bandang huli. At wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang buhay na pinili mong pasukin. Tony, aaminin ko na nakaramdam ako ng takot sa mga narinig ko kay Mama. Totoo naman na nakita ko kung paano nila iginapang ni Papa ang pagpapaaral at pagpapalaki sa akin. Hindi ko naranasan ang hirap ng buhay dahil sila na ang nagpakahirap sa akin. Naalala ko na noong 10 taong gulang pa lang ako, unang beses kong nakitang sobrang malungkot si Mama. Nung nangibang bansa si Papa para mabayaran ang lahat ng utang namin dahil na rin sa pagkakasakit ng lolo ko. Paulit-ulit ipinaliwanag sa akin ni Papa na mag-aral daw ako ng mabuti dahil mahirap ang walang pinag-aralan. Malupit ang mundo. Kaya kailangan kong ihanda ang sarili ko. Nung nagdalaga na ako, sobra ang paghihigpit na ginawa sa akin ni Mama. Pinagbawalan akong magpaligaw at makipagrelasyon noon. Ayaw kasi ni Mama na magaya ako sa ibang kabataang babae na maagang naging ina. Tanging si Marcelo ang nakalusot sa mga magulang ko sa lahat ng mga nanligaw sa akin noon. Pero mahigpit din nilang ibinibilin sa amin na magtapos muna sa pag-aaral at magtrabaho muna ng maigi.
Pareho naman naming nagawa ang mga yun. Una, tapos na kami sa pag-aaral. Pangalawa, pareho na kaming may trabaho. At pangatlo, ilang taon na rin ang relasyon namin. Kung tutuusin, hindi na rin yun masama dahil kilala ko na si Marcelo. Hindi niya ako yayayain magpakasal kung alam niyang hindi pa niya ako kayang buhayin. At yun naman ang pinakamahalaga sa isang relasyon, ang kaya kang panindigan ng isang lalaki. Sa pagkakataong yun, alam ko na nakatagpo na ako ng taong hindi ako iiwan at hinding-hindi ako pababayaan, ano man ang mangyari. Tony, muli kong kinausap ang mga magulang ko at kinumbinse na sigurado na ako sa pag-aasawa. Sinabi ko sa kanila na mahal ko si Marcelo at alam kong hindi ako magkakamali sa desisyong ginawa ko. Sa hinaba-haba ng diskusyon namin, sa huli ay napapayag ko rin sina mama at papa. Ganoon din ang nangyari sa pamilya ni Marcelo, kaya nagawa naming ituloy ang pagpaplano sa kasal namin. Noong mga panahon na yun, wala pa kaming malaking ipon para makagawa ng isang ingranding kasal. Kaya naman naging masaya na lang kami sa civil wedding at simpleng salo-salo na dinaluhan ng mga malalapit na tao lang sa buhay namin. Tony, plano sana namin ni Marcelo na palilipasin muna namin ng ilang taon bago kami magkaroon ng anak. Pag-iipunan muna namin ang pagkakaroon ng pangatlong miyembro ng pamilya. Pero hindi rin namin napanindigan dahil pagkalipas lang ng ilang buwan pagkatapos naming ikasal, nabuntis na ako agad. Dahil isang ganap na akong ina, tumigil ako sa pagtatrabaho at nanatili sa loob ng bahay para alagaan ang pamilya namin ni Marcelo. Pinala ko noon na kapag malaki-laki na ang panganay naming si Jessica, ay babalik na ako sa pagtatrabaho. Pero ayaw ni Marcelo. Mas mabuti raw kung nasa loob na lang ako ng bahay para mas matutukan ang anak namin. Noong mga panahong yun, kapopromote lang ng asawa ko sa trabaho, kaya mas lalong lumaki ang sinasahod niya buwan-buwan. At dahil nangako siya na kaya naman daw niyang sagutin ang lahat ng pangangailangan namin, pumayag na rin ako sa kagustuhan niya. Tony, lumipas pa ang ilang taon, nabiyayaan ulit kami ng isa pang anak. Kaya ang plano kong pagbabalik sa trabaho ay naunsyami na naman. Naging tutok ulit ako sa pag-aalaga sa aking mga anak. Oh, isuot mo na tong blouse mo, anak. Kailangan na nating bilisan kasi kakain ka pa ng breakfast tapos babiyahe pa tayo papuntang school. Nagawa na natin lahat ng assignments mo, di ba? Opo, Mama. Lahat din po ng books ko nasa bag na po. Oh, very good. Ayan, ayos na. Huwag ka masyadong maglilikot sa school, ha? Para hindi masyadong madumihan ang uniform mo. Opo, Mama. Ay, teka. Nakalimutan nating magpabango. Sandali, ha? Ito na lang para mas mabango. Halika rito, anak. Ayan. Paamoy nga si Mama. Ang bango-bango naman. Ay, naku, gising na ang kapatid mo. Sige na, anak, ha? Kumain ka na dun sa lamesa. Nakahanda na ang breakfast. Akin na tong bag mo. Sige na. Opo. Aaron, nandito na si Mama. Halika na, anak. Kakargahin ka na ni Mama. Ay, sus, kumakaiyak naman. Parang nilayasan. Shh, tahan na po. Opo, nagugutom na ikaw? Ay, sus. Opo, magtitimpla tayo ng milk, ha? Shh, sige na, tama na sa pag-cry. Ayan, dito ka muna, anak, ha? Sandali lang po. Magtitimpla lang po ako ng milk. Jessica, anak! Huwag mo kalimutan yung gatas mo, ha? Ubusin mo yan. Nasaan na ba yung nahugasan kong bote?
andito lang pala. Aaron, tahan na. Sandali lang to. Ayan, nagtitimpla na po ng gatas si Mama, ha? Sandali lang po. Patapos na po. Ayan. Sakto na to. Ito na po ang milk. Ayan. Ay, susoy. Ay, tumigil din sa wakas, saka iiyak. Jessica, yung gatas mo, inumin mo na. Opo! Good morning, Papa. Good morning, anak. Good morning, Han. Nasaan ang kape ko? Ay, oo nga pala. Ay, sige, sandali lang nga, magtitimpla lang ako. May mainit na tubig na naman dito. Ito na, Han. Salamat. Nga pala, baka gabihin na ako ng uwi mamaya dahil may company dinner kami. Kaya hindi na ako rito maghahapunan. Okay, sige. Tapos, naglagay ako ng pera dun sa bedside table natin. Doon mo na kunin yung pambayad ng bills natin. Kuryente, tubig, internet, kung ano-ano pa. Tapos, kapag nakabayad ka na, mag-grocery ka na rin para hindi sayang sa oras. Sige, doon na lang ako sa grocery store magbabayad ng bills para nasa isang lugar lang ako. Pwedeng ikaw na lang ang maghatid kay Jessica sa school? Naku, hindi pwede. Alam mo naman traffic papunta sa school niya eh. Baka mahuli ako sa trabaho. Ay, oo nga pala. O sige, pagkahatid ko kay Jessica sa school, diretso na ako sa grocery. Pero baka iwan ko muna si Aaron kay Mama, ha? Para makakilos ako ng maayos. Bakit iiwan mo pa? Makakaistorbo pa tayo kay Mama. Isama mo na lang. Kaya mo namang may dalang bata, may stroller naman eh. Sa bagay. O sige, diretso na lang kami ni Aaron. Bibihisan ko lang tong si Bunso para pagkatapos kumain ni Jessica makakaalis kami agad. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal? Hindi na. Nakapagkape naman ako eh. Kumain lang kayo dyan. Jessica, finish your food, ha? Opo, Mama. Meron ng toyo, suka, mantika. Wala pang mantika. Ano kaya maganda rito? Biglang nagsita-asa ng presyo ah. Ay, sige yung dati na nga lang. Itong malaki nang bibilhin ko para isang bilihan na lang. Ayan. Okay na sa mantika. Oo nga pala, nagre-request si Jessica ng spaghetti. Saan ba yung pasta? Oh, yes baby. Opo, naiinip ka na? Sandali na lang po ha, matatapos na si Mama mag-grocery. Sandali na lang po. Saan na nga ulit yung station dito ng noodles? Noodles, pasta. Rosette? Pasta. Yes? Oh my gosh, ikaw nga! Magkakilala ba tayo? Bakla ka, hindi mo na ako nakikilala. Si Jonah, dati mong katrabaho sa Makati. Kaloka ka, girl. Jonah? Ay, grabe ka, hindi kita nakilala. Uy, ang fresh mo, ha? Oh, well. Kamusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita, ha? Ito, ayos lang. Happily married at may 2 na akong anak. Ito nga palang bunso ko, si Aaron. Ay, ang cute. Hello, Aaron. Ikaw, kumusta ka na? In fairness ha, mas lalo kang gumanda ngayon. Pumuti at kuminis ka. Well, ganun talaga kapag makulay ang love life. Tapos may afam kang jowa. Talaga. Uy, anyari sa'yo, girl? Kung ano yung kina-fresh ko, yun naman yung kinatuyot mo. Nasaan yung pagiging kikay mo nun? Ano ka ba? Ganun talaga kapag nanay ka na. Nakakalimutan mo nang mag-ayos. Ay, girl, hindi pwede yun, no? May mga kakilala naman ako mga momshies, pero umaaura pa rin. Hindi katulad mo na... Ewan ko ba? Bakit ka naman lumalabas ng ganyan ang suot mo? Kaloka ka, girl. May butas pa yung t-shirt mo, oh. Tapos nakatsinelas ka pa. Lata na lang ang kulang, ay nako. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Kung maka-okray ka, wagas. Totoo naman kasi. Nanay na nanay ang peg mo ngayon, oh. Mukha kang 40 dyan sa itsura mo. Mag-ayos ka nga. Ay, alam ko na. Day off ko tomorrow. Gusto mo magsalon tayo? Ako, wala na akong oras para sa ganyan. Yung ipang sasalon ko, ipambibili ko na lang ng mga pangangailangan ng anak ko. Tsaka nag-aasikaso ko ng mga bata. Ikaw talaga? Sabado naman bukas eh. E di si Marcelo na lang munang mag-alaga. Ano man lang yung magkaroon ka ng day off sa pagiging momshi at jusawa, no?
Hindi yan uso sa mga katulad ko. Kahit nasa loob lang ako ng bahay, buong araw akong kumikilos dahil dito sa bunso ko. Ay, nako. Sige na nga. O basta ha, kapag gusto mong gumimik, i-chat mo lang ako. Every weekend ang day off ko, so go rebels ako anytime, okay? Okay. O siya, sige na. Kailangan ko nang magmadali at may pupuntahan pa ako. Babush! Mwah. Mwah. Uy, mag-iingat ka ha. Ay, nako. Sila mag-ingat sa akin. Charot! Tony, pagka-uwi ko sa bahay, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at alanganin akong matatawa o maiiyak. Ibang-iba na nga ang itsura ko. Sa sobrang abala ko sa pag-aalaga sa pamilya ko, nakalimutan ko ng mag-ayos. Nangingitim ang ilalim ng aking mga mata. Tuyot ang balat at walang kabuhay-buhay ang mukha. Maluwag na t-shirt, shorts at tsinelas lang ang aking suot. Malayong malayo sa dating ako na palaging nakaayos at maganda. Pagkatapos kong suriin ang sarili ko sa salamin, malalim akong huminga, ngumiti at inayos sa mga pinamili ko. Naisip ko na hindi na baling ganito ang itsura ko dahil ang importante naman, nagagampanan ko ng mabuti ang pagiging ina at asawa. Simula nang magkita kami ng kaibigan ko na si Jonah, nagkaroon din ako ng komunikasyon sa iba ko pang mga kasamahan sa trabaho noon. Nakita ko ang mga litratong ipinopost nila sa kanilang mga social media accounts at nakaramdam ako ng lungkot at inggit. Yung iba sa kanila, nagbabakasyon sa ibang bansa, yung iba naman promoted sa trabaho, at kahit yung ibang pamilyado na, maganda at maayos pa rin silang tingnan. Masaya. Hindi katulad ko. Losyang, walang kabuhay-buhay. Hanggang isang araw, niyaya ako ni Jonah na pumunta sa despedida party ng kaibigan namin. Nung una, umayaw agad ako dahil alam ko na hindi ako papayagan ni Marcelo. Sasabihin lang niya na walang mag-aalaga at magbabantay sa mga anak namin. Pero ilang beses akong sinabihan ni Jonah na kailangan ko rin daw paminsan-minsan lumabas ng bahay. Makasamang muli ang mga kaibigan at dati kong katrabaho. Para naman daw kahit paano, maiba ang mundo ko kahit ilang oras lang. Napaisip ako, Tony. Matagal na rin pala akong nakakulong sa bahay. Matagal na akong walang ibang ginagawa kundi ang asikasuhin ng pamilya ko. Bigla ko tuloy naalala ang buhay dalaga ko noon. Nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Araw-araw akong masayang bumabangon dahil meron akong mga plano para sa sarili ko. Kaya naman naisip ko na subukan na magpaalam kay Marcelo. Tutal, ngayon lang ako magpapaalam sa kanya na mamasyal na hindi kasama ang mga bata. Baka sakaling payagan niya ako. Uy, bakla, ano na? Go rebels tayo ngayong Sabado ng gabi. Nasabihan ko na si Monica na kasama kita sa despedida party niya. Luka-luka ka talaga, Jonah. Bakit mo naman sinabi kay Monica na kasama mo ako? Hindi pa ako nakakapagpaalam sa asawa ko. Eh para mas ma-pressure ka na magpaalam na. Tsaka hello, sa bahay naman niya gaganapin yung party. Di naman tayo pupunta sa kung saan-saan. Kahit na. Depende pa rin kung papayagan ako ni Marcelo o hindi. Oh, eh paano kung di ka payagan? Hindi ka na rin sasama. Malamang. Ganun talaga mangyayari. At kapag hindi ako pinayagan ng asawa ko, ikaw ang bahalang magpaliwanag kay Monica. Ha? Total, ikaw ang nagsabi na kasama ako. Ay, nako. Magpaalam ka na kasi. At saka isa pa, bakit hindi ka naman niya papayagan? Eh, kilala naman niya kami. Lalong-lalo na si Monica. Day, sabihin mo sa kanya, safe ka sa amin, no? Hindi yun ang problema. Ano ka ba? Oh, siya. Sige. Susubukan ko magpaalam. As in now na, ha? Opo, magpapaalam po ako ngayong gabi. Ay, sige na, Jonah. May gagawin pa ako eh. Chat-chat na lang, ha? Okay, magpaalam ka na, ha, babu.
Sino kausap mo sa cellphone mo? Si Jonah. Yung nakwento ko sa yung nakasalubong ko sa grocery store nung isang araw. Nangungulit lang. Ay, ito na nga pala yung pinahanda mong tsaa. Mainit pa yan ha, baka mapasok ka. Salamat. Mga bata, tulog na ba? Oo. Buti nga nakatulog na sila ng maaga, kaya maaga rin ako makakapagpahinga. Sa katapusan pala, makukuha ko yung 13-month pay ko. Kasabay na rin yun sa sweldo ko. Since malapit na yung birthday ni Jessica, naisip ko magbakasyon tayong 4. Ano sa tingin mo? Magandang idea yon. Matagal na akong kinukulit ni Jessica na mag-outing naman daw tayo. Sawang-sawa na siguro sa mall yun. Yun nga rin ang naisip ko eh. Tsaka pagkakataon na rin natin yun para makapagpahinga kahit mga 3 days man lang. 3 days, 2 nights. Ayos na ba yun sa'yo? Oo naman. Saan mo ba naiisip na pumunta? Boracay. Hindi pa tayo nakakapunta doon, di ba? Ay, oo, pwede. Magandang lugar yon. Siguradong matutuwa si Jessica. Pero sigurado ka ba? Ang mahal kayang pumunta doon. 4 pa tayo. Matagal ko nang pinag-iipunan yun. Kaya konti na lang idadagdag ko. Parati na lang kasi tayo nasa Batangas kung mag-outing eh. Gusto ko naman sa malayo. Pero ano sa tingin mo? Kakayanin mo ba? 2 bata kasama natin. Oo naman. Malaki na si Jessica, napagsasabihan na. Kaya kahit papano, hindi na alagain. Hindi katulad ni Aaron. Okay, sige. Boracay tayo sa birthday ni Jessica. Siya nga pala, Han. Magpapaalam na rin sana ako sa'yo. Para saan? Ano kasi, di ba kilala mo si Monica? Yung dati kong katrabaho? Nakukwento ko naman siya sa'yo noon, di ba? Monica. Yun ba yung parati mong kasamang gumala dati? Oo, siya nga. Paalis na kasi siya sa linggo, papuntang Dubai. Nakakuha kasi siya ng magandang trabaho doon. Tapos, magpapadespedida party siya sa bahay niya ngayong darating na Sabado. Imbitado kaming lahat na kaibigan niya. Tapos? Gusto ko sanang pumunta. Pupunta ka? Oo. Gabi naman yung party eh. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magtatagal doon. Siguro mga ilang oras lang. Makikibonding lang ako kina Monica tapos uuwi din ako. Tsaka hindi ako iinom, promise. Nagsabi na rin ako kay John na kung pwede, ihatid niya ako pa uwi since magkalapit lang kami ng bahay. 6 p.m. kasi yung umpisa ng party eh. Balak namin ni John na mga 5 p.m. pa lang nandun na kami para, alam mo na, mas mapahaba ang kwentuhan. Tapos kakain lang kami saglit, mga 8:30 tapos na yon. Magpapaalam na akong uuwi. 30 minutes lang naman ang biyahe mula doon hanggang dito sa bahay, kaya siguro mga 9 p.m. nandito na ako. Paano yung mga bata? Baka pwedeng ikaw munang bahala kina Jessica. Wala ka namang pasok nun, di ba? Han, nakalimutan mo na ba? Pinapapasok kami ngayong Sabado. May importante kaming kliyente na kailangang asikasuhin. Nasabi ko na to sa'yo nung isang araw, di ba? Ay, oo nga pala. Di hihintay na lang kita makauwi. 5:00 ng hapon ang alis ko sa trabaho. At dahil weekend yon, malamang maiipit ako sa traffic. Sabihin na nating mga 7:00 ako makakauwi rito sa bahay. Sige, ayos lang, Han. May intindihan naman siguro ni Monica yung sitwasyon ko. Kahit 2 oras lang ako sa party, pwede na yun. Kahit pagod ako sa trabaho, pag-aasikasuhin mo pa ako sa mga bata? Ano, pakakainin ko pa sila? Papaliguan? Patutulugin? Siyempre, lalaruin muna si Aaron para makatulog na maaga. 2 bata yon, Han. Nakakaya ko namang gawin yun eh. Halos araw-araw, ganun ang ginagawa ko. Pagdating mo, siyempre, aasikasuhin din kita. Pero nagagawa ko, kaya ibig sabihin, kaya mo rin. Ikaw kasi, kabisado mo na yung mga bata. Sa pag-iyak pa lang ng bunso natin, alam mo na agad kung anong kailangan gawin. Si Jessica sa'yo lang halos sumusunod. Hindi siya nakakatulog kapag hindi mo binabasahan ng storybook. Baka mamaya magreklamo pa yung bata kapag hindi niya nagustuhan yung pagbabasa ko sa kanya. Kaya sigurado mahihirapan ako noon pag iniwan mo sila sa akin. 2 o 3 oras lang naman ako mawawala eh. Kahit na. Mas magaling ka sa mga anak natin, Han. Kapag wala ka, magiging magulo ang lahat. Alam mo naman na pagdating sa loob ng bahay at sa mga anak natin, ikaw ang eksperto eh. Ako, magaling lang ako sa pagtatrabaho. Sige na nga. Hihingi na lang ako ng dispensa kay Monica na hindi ako makakapunta sa despedida niya. Alam ko na.
Total naman may balak tayong kumain sa labas bukas. Bilan na lang natin siya ng regalo na pwede niyang dalhin sa Dubai. Ayos ba yun? Sige, ganun na nga lang. Inumin mo na yung tsaa mo. Lumalamig na eh. Tony, mabuting asawa at responsableng ama si Marcelo sa amin. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit dalawa na ang anak namin, hindi naranasan ng mga bata na magtiis sa hirap. Hindi ko nga alam kung paano niya nagagawang pagsabayin ang lahat ng gastusin sa bahay. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan na kaya ko na magtrabaho para makatulong na rin ako sa kanya. Pero humihindi pa rin siya. Palagi niya sinasabi na eksperto ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Tama naman siya dahil alam ko ang lahat ng gusto at hindi gusto ng mga bata. Kaya lang Tony, minsan kahit sa paningin ng iba ay isa akong dakilang ina at asawa. May mga araw na gusto ko ring makaranas ng pahinga. Sa loob ng 8 taon, napatunayan ko na wala palang day off ang pagiging ilaw ng tahanan. 24 oras kang nanay at asawa at kahit mahal na mahal mo ang pamilya mo, nakakapagod din pala. Tony, gabi-gabi kong binabalikan ang buhay ko dati. Napapangiti ako sa tuwing naalala ko ang pagiging malaya ko noon. Ang pagpunta sa mga magagandang lugar na walang ibang inaalala. Ang pagbili ko ng mga gusto ko. Lahat ng yun, namimiss ko ng sobra. Alam ko na hindi ko na yun maibabalik pa dahil syempre, ibang mundo na ang ginagalawan ko ngayon. Tony, simula nang bumuo kami ng pamilya ni Marcelo, kinalimutan ko na ang mga pansarili kong kaligayahan. Pati ang pangarap kong magkaroon ng magandang karera sa buhay, tinalikuran ko na rin. Wala na akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng buong pamilya ko. Nakontento ako sa sayang na idudulot sa akin kapag naaalagaan ko sila ng mabuti. Kaya nagulat ako sa sarili ko nang hindi ko napigilang sumama ang loob sa asawa ko nang hindi niya ako payagan sa lakad namin ni Jonah. Ilang araw akong naging malamig sa pakikitungo sa kanya dahil pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan. Hindi niya kasi alam ang pagod ko kahit nasa loob lang ako ng bahay. Ang stress ko sa tuwing hindi makontrol ang kakulitan ng mga bata at lungkot kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Tony, nung muli akong yayain ni Jonah na lumabas para magliwaliw, kaagad kong sinabing sasama ako sa kanya. Nagulat pa nga siya dahil akala niya pinapayagan na ako ni Marcelo. Pero ang totoo, wala akong balak magpaalam sa asawa ko. Naisip ko na hindi naman siguro kalabisan kung pagbibigyan ko ang sarili ko sa mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Kaya nung araw na yun, nilabas ko ang pinakamaganda kong damit na pangalis. Humarap sa salamin para muling ayusan ang aking sarili. Ayan. Ay, ang ganda ng shade ng nabili kong lipstick ah. Bagay pala sa akin yung mga ganitong kulay. Sulit ang presyo mo. Sandali, parang hindi yata pantay yung blush on ko. Ay, oo nga, hindi pantay. Ay, tagal ko na rin kasing hindi nagme-makeup eh. Lalagyan ko pa ng konti dito sa may kaliwa. Ayan, pantay na. Ano kayang pabangong gagamitin ko rito? Mama! Hi, baby! Wow, Mama! Ang ganda mo po!
artista sa TV. Sus, ang galing mo talagang mambola, no? Pero hindi nga. Maganda talaga si Mama. Opo, sobrang ganda. Mama, araw-araw ka na lang pong magganyan. Ang ganda niyo po kasi. Siguro mainggit sa akin mga classmates ko kasi may maganda akong mama. Talaga? Bakit? Pangit ba ako araw-araw? Hindi po. Maganda ka naman eh. Pero mas maganda ka po ngayon. Ay, naku. Tinutodo-todo mong pambobola mo, ha? May kailangan ka kay Mama, no? Pasalubong. Sinasabi ko na nga, be. O sige, anong gusto mong pasalubong? Manika po. Manika? O sige, hahanap si Mama ng pinakamagandang manika para sa pinakamaganda kong prinsesa. Han? Papa, look ganda-ganda po ni Mama no, para siyang artista. Bakit ka nakaayos ng ganyan? May lakad kami ni Jonah ngayon. Sasamahan ko siyang mamili ng mga gamit niya sa bagong apartment niya tapos kakain kami sa labas. Di ba nagsabi na ako sa'yo nung isang araw? Jessica anak, doon ka muna sa sala. Manood ka muna ng TV. Opo, Papa. Wala akong maalalang pinahagang kitang umalis ngayon. Nagsabi ako sa'yo noon. Hindi ako nagpaalam. Magkaiba yon. Kahit na. Ano, iiwan mo sa akin ng mga bata? Mukhang buong araw ka pang mawawala. Nakisuyo na ako kay Mama na pumunta muna siya rito para tulungan kang alagaan ng mga bata. Ayan o, kakatext nga lang niya sa akin. Papunta na raw siya. Kaya pagdating ni Mama, saka ko aalis. Inistorbo mo pa ang nanay mo para gawin ang mga responsibilidad mo sa mga anak natin? Responsibilidad ko? Lang? Ako lang? Bakit? Ako lang ba ang magulang ni na Jessica? Di ba ikaw rin naman? Responsibilidad mo na alagaan at bantayan ang mga anak natin. Ang responsibilidad ko, magtrabaho para may panggastos tayo rito sa bahay. So ang sinasabi mo, hindi mo pwedeng alagaan ang mga anak mo dahil hindi yun ang responsibilidad na nakaatas sa'yo? Ganun ba yun? Pera lang ang ambag mo rito? Hindi naman yata patas yun. Ano ba nangyayari sa'yo, Rosette? Ba't ganyan ka makasagot sa akin? Dahil isang araw na pahinga lang ang hinihingi ko sa'yo, Marcelo. Ilang oras lang ako magpapakasaya at ilang oras mo lang naman naaalagaan ang mga anak mo. Alam mo, pasalamat ka pa nga eh. Darating si Mama para tulungan ka. Eh ako, araw-araw ako lang ang mag-isang nag-aasikaso sa kanila. Sa'yo. Tapos kung makareklamo ka, parang napakahirap ng gagawin mo. Mas kabisado mo nga kasi ang mga bata. Ano ka ba, nag-iisip ka ba? Eh di kabisaduhin mo rin ang mga gusto nila. Ngayon ang pagkakataon mo para mas makilala mo mga anak mo. Magbigay ka naman ng oras para sa kanila, hindi yung puro trabahong inaatupag mo. Basta hindi ka aalis. Purahin mo na nga yung nasa mukha mo. Magbihis ka ng pambahay. Sabihan mo si Jonah na hindi kayo tutuloy. Tawagan mo siya ngayon na. Hindi, ayoko. Ano sinabi mo? Ang sabi ko, ayoko. Aalis ako ngayon at ikaw ang bahala sa mga bata. Tutal papunta na si Mama, hindi ka naman siguro sobrang mahihirapan. Ilang oras lang ako mawawala, Marcelo. Ilang oras mo lang aalagaan ang mga anak mo. Ha? Hindi mo naman siguro yun ikakamatay. Ang sarap ng beer! Ngayon ko na lang ulit ginawa to. Ang init sa lalamunan. Isa pa. Uy, bakla ka! Tama na, nakakailang buti ka na, no? Hindi kita kayang buhatin, baka nakakalimutan mo. Sus, hindi yan. Mataas ang tolerance ko sa alak, no? Bubuksan ko na tong 2 bote para sa ating dalawa, ha? Okay? Ayan, ito sa'yo. At itong sa'kin! Woo! Ang saya-saya! Party pa! Ayos ka lang? Eto, tissue. Thank you. Nasamid ako. Ano, girl? Girl, ano yan? Umiiyak ka ba? Ayos ka lang? Girl! Masayang-masaya lang ako. Dahil ang tagal kong hindi naramdaman to. Yung maging malaya, gawin kung ano yung gusto ko. Magpakasaya.
Ang sarap pala, no? Ay, nakakamiss. Sobra. Kaya ba bigla kang nag-ayang mag-bar ngayon at uminom? Oo, kasi sabi ko, nasa labas na rin naman ako eh. Eh di, todo ko na, di ba? Ang sarap pala, Jonah. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Namiss ko to eh. Yung wala akong iniisip na kahit ano. Nakakahinga ako ng maluwag. Masaya ako kasi malaya ko tong nagagawa. May problema ba kayo ni Marcelo? Wala. Okay kami. Okay na okay. Jonah, pwedeng humingi ng pabor? Ano yun? Pwede bang magpakasaya lang tayo ngayong gabi? Ayokong pag-usapan ng personal kong buhay eh. Kahit ilang oras lang. Kahit ngayong gabi lang. Maramdaman kong malaya ako. Pwede ba yun? Sige. Pero kapag sinabi kong tama na, titigil ka na, ha? Sige. Good. Tony, halos parang gusto kong ihinto ang oras ng gabing yun dahil sa sobrang sayang nararanasan ko. Halos hati ang loob ko kung gusto ko bang umuwi pa sa bahay o wag na lang dahil alam ko na pagkatapos nun, babalik na naman ang buhay ko sa dati. Pero alam ko rin na mali ang tumatakbo sa isip ko. Ang tanging hiling ko lang naman noon ay magkaroon ako ng isang araw na pahinga. Magpakasaya, maranasan ang dating ako. Kaya naman sinulit ko ang pagkakataon na ibinigay ko sa sarili ko. Jessica, anak, Diyos ko, nasaan na yung anak ko? Saan ba yun? Teka, Dito magtanong ba? tayo rito. Rosette! Ma! Diyos ko, Jessica, anak. Ma, ano pong nangyari? Sobrang taas ng lagnat niya kagabi. Hindi humuhupa kaya dinala na namin ni Marcelo dito sa ospital. Kaninang umaga, nakuha na namin ng resulta. Ano raw pong sabi? Dengue raw. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Si Aaron po, nasaan po ang bunso ko? Dinala muna ni Marcelo sa kapatid niya. Hindi ko rin kasi mabantayan dahil kasama ko siya rito sa ospital. Pero huwag ka nang mag-alala, ha? Maayos ang bunso mo. Mabuti naman po kung ganon. Kagabi ka pa namin tinatawagan pero hindi ka namin makontak. Hindi ko tuloy alam kung kanino ako unang mag-aalala. Kung sa opo ko ba o sa'yo eh. Pati rin tong si Jonah. Hindi matawagan. Nasaan ba kayong dalawa, ha? Sorry po, tita. Dahil sa kalasingan kaya nakalimutan po namin buksan ulit ang mga phone namin. Sorry po talaga. Nag-inom ba kayo kagabi? Opo. Sus Mariosep. Kaya naman pala wala ni isa sa inyo ang matawagan. Anak? Jessica? Anak, nandito na si Mama. Kumusta ang pakiramdam mo? Ano, may masakit ba sa'yo? Wala naman po, Mama. Bakit ngayon lang po kayo dumating? Sorry, anak, ha? Pasensya ka na. Wala ako sa tabi mo kagabi. Huwag ka mag-alala. Hindi na aalis si Mama. Basta magpagaling ka, ha? Opo. Han, Good morning, Marcelo. Huwag mo akong kausapin. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Ay, sorry. Marcelo, walang kasalanan si Jonah. Rosette, mag-usap tayo sa labas. Pero, Ma, pakibantayan po muna si Jessica sandali. Oh, sige. Ako na rito. Rosette, anak, sa labas lang kami ni Papa, ha? Babalik din ako agad. Okay po, Mama. Aray ko!
Naku naman, Marcelo. Sandali lang, dahan-dahan naman sa paghilaw. Natatapilok na ako sa ginagawa mo. Marcelo, sandali! Han, I'm sorry. Marcelo, bakit mo ako sinampal? Napakawalang kwenta mong ina. Ang sabi mo, lalabas lang kayo ni Jonah. Yun pala pumunta kayo sa bar, nagbakalasing kayo. Ano ka ba? Dalaga ka ba? Marcelo, gusto ko lang namang uminom eh. Gusto ko lang magpakasaya. Magpakasaya? Rosette, nag-iisip ka ba? Habang nilulunod mo sarili mo sa alak, yung anak mo sa bahay, inaapoy na ng lagnat. Buong magdamag kitang tinatawagan, pero hindi kita makontak dahil sinadya mo palang patay ng telepono mo. Bakit ha? Para malaya ka makapaglandi. Wala akong ginagawang ganon. Nag-inuman lang kami ni Jonah, nagsasabi ako ng totoo, Paano pa ako Marcelo. maniniwala sa'yo? Nagsinungaling ka na nga eh. Hindi ka nagpaalam sa akin. Hindi ko alam kung nasang lupalop ka ng mundo kagabi. Imbis na si Jessica lang ang iniintindi ko, pati ikaw iniisip ko. Napaka-irresponsable mo! Alam ko, malaki ang kasalanan ko. Pero Marcelo, ginawa ko lang naman yun dahil gusto kong makahinga kahit ilang oras lang. Gusto ko lang maranasan ulit yung dating ako. Yung malayang nagagawa ang gusto. Masama ba yun? Masama? Rosette naman, nanay ka na ngayon, pamilyado ka na. Di mo na dapat ginagawa yung mga ganyan. At ikaw pwede? Ano sinabi mo, ha? Ang daya kasi, Marcelo eh. Ikaw, nakakasama mo mga kaibigan mo, ginagawa mo lahat ng gusto mo. Eh bakit ako hindi pwede? Dahil ba sa nanay na ako? Na dapat 24 oras nakabantay ako sa pamilya natin? Nag-aalaga? Marcelo, nakakapagod din yun. Kung ikaw, may araw ka ng pahinga, pues ako wala. Ano man lang yung bigyan mo ko ng isang araw, di ba? Para makahinga sa lahat ng responsibilidad ko. Ang hirap kasi sa'yo, sarili mo lang ang iniisip mo. At ikaw hindi. Nagpakalasing ka nga na hindi nagsasabi sa akin. Kapag ba nagpaalam ako sa'yo, papayagan mo ko? Yung simpleng pakikipagkita nga lang sa mga kaibigan ko, ayaw mo eh. Yung lumabas lang ako mag-isa, parati mong sinasabi na hindi pwede dahil wala mag-aalaga sa mga anak natin. Teka, ano ba ako rito? Asawa mo o yaya ng mga anak mo? Nanay ka! Yun ang papel mo rito. Kaya yun ang dapat mong gawin. Pwes napapagod na ako! Pwes wala ka rin magagawa. Nandito na tayo sa sitwasyon na to, Rosette. Mag-asawa na tayo, may pamilya na tayo. Pareho tayong walang karapatang mapagod sa pagiging magulang dahil nakaasa sa atin yung mga bata. Hindi ka pwedeng mapagod maging ina at asawa dahil pumayag ka rin sa gantong sitwasyon. Walang namilit sa'yo, Rosette. Ngayon kung nagsisisi ka, pasensyahan tayo pero wala ka na magagawa kundi at tanggapin ang ganitong buhay mo. Kaya umayos ka, Rosette. Ayokong mapabayaan ng mga bata nang dahil lang sa napapagod ka na. Tony, abot hanggang langit ang pagsisisi ko nung araw na yun. Panay ang iyak ko habang nakahawak sa kamay ng panganay ko. Pakiramdam ko na bigo ako bilang ina. Pero hindi ko rin maiwasan na sumama ang loob. Isang beses lang ako nagkamali. Ngunit naging masamang ina na ako sa paningin ng lahat. Sa awa ng Diyos, gumaling din si Jessica pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi sa ospital. Nagkaayos din naman kami ni Marcelo pagkatapos naming mag-usap ng maayos at humingi ako ng tawad. Pero ako lang ang humingi ng tawad. Tila walang narinig si Marcelo sa mga hinaing ko. Lalo na nung napatunayan niyang dapat ngang hindi niya ako pinayagang umalis ng bahay. Magmula noon, bumalik ako sa pagiging huwarang ina at asawa. Tinanggap ko ng ito na ang mundong ginagalawan ko. Ibang Rosette na ako ngayon. Wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ang bagong ako. Hindi ko man nagagawa ang mga gusto ko at pakiramdam ko ay nakakulong ako sa hawla. Ayos na rin. Ang importante, masaya ang pamilya ko. Yun lang at wala nang iba. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento.
Sumasa Puso, Rosette. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.